Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlugi kan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mibiya sa Jordan, unya gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan, ug didto gitintal siya sa yawa sulod sa kap-atan kaadlaw. Niining panahona, wala mukaon si Jesus, busa gigutom siya. Unya giingnan siya sa yawa, "Kun anak ka sa Dios, himuang pan kining bato." Si Jesus mitubag, "Ang kasulatan nag-ingon, dili mabuhi ang tao sa pan lamang." Unya gidala siya sa yawa ngadto sa itaas ug sa usa ka pagpamilok gipakitaan siya sa tanang gingharian sa kalibutan. Miingon ang yawa kaniya, "Ihatag ko kanimo kining tanan kahum ug bahandi. Kining tanan gitugyan kanako ug ako makahatag niini kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Maimo unya kining tanan kung muluhod ka sa akong atubangan." Si Jesus mitubag, "Ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari." Unya gidala siya sa yawa ngadto sa Jerusalem ug gipahiluna siya sa kinatas-ang bahin sa templo ug giingnan siya, "Kung ikaw anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos. Kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel sa pagbantay pag-ayo kanimo. Kini nag-ingon usab, sapnayon kanila sa ilang mga kamot aron dili madugmok sa bato bisan gani ang imong tiil." Si Jesus mitubag, "Ang kasulatan nag-ingon, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios." Human si Jesus tintala sa yawa sa tanang paagi, mibiya kaniya ang yawa sa makadiyot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Palihog man ako. A 12-year-old boy was severely warned by his father not to go for swimming again, no? Kining 12-year-old boy, pilyo, no, dili mo tuo, no, sa mando sa warning sa iyang amahan nga dili lagi magligo-ligo og dagat, no? But this 12-year-old boy disobeyed his father again and came home all wet, no? Basa kayo, no? Nga gikan naligo sa dagat, no? And his father asked him, "Why have you disobeyed me despite my warnings?" No? Nganong dili man gyud ka patuo nako? Giingnan na baya ka nako ha nga dili magpabadlong, nga dili magligo-ligo lagig dagat uban sa barkada, no? Mingon ang bata, "Natintal man ko pa, no? Dili na lagi ko muusab." And his father said, "Maayo, pantay usbo na pananimo ha, no? Next time, if you are tempted by the devil, tell him, no, dili, that he should get behind you, no?" Then the next day, the boy did the same thing again. Miuli sa ilang balay nga basa, no? Gikan naligo og dagat, no? Na disappointed, no, ang amahan and asked him why he disobeyed again, no? Then the boy answered, "When the devil came to tempt me, I said, 'No, get behind me, Satan,' no? Then he went behind me and pushed me into the water." na kaligo gihapon, no? Ang punto mga igsuon nga sa palibot nato, nasa atong atubangan, nata sa atong kiliran, naa sa atong likod, naadyoy satanas nga ganatintal nato, no?
aduna bitay batan-on pod nga nag-struggle over his lustful thoughts, no, nga dili niya tuyoon matag karon unya mo sangtop sa iyang unhuna ang mga malaway, no, nga mga butang na muna niyang pugong na paningkamot siya nga makapugong nga malayo sa tentasyon, malayo sa pagpaka sala, no, na nakabantay man sa iyang lolo nga wa mo problema ni si lolo oy, no, o 80 na edad sa lolo di nang hinduol ang mga batan-on no nangutana sa iyang lolo kay aron maka-learn bitaw giunsa no sa iyang pangidaron giunsa man niya pagbuntog na ining mga lustful thoughts and desire, no, miduol ang mga batan-on lo at what age kining mga lustful desires go, no, sa unsang idara man mawala na ning mga malaway nga mga hunahuna, no, miingon ang lolo 80 apo, no, kung moabot kag 80 anyos mawala na ning tanan, no, na may siksik kaayo ming labay sa atubangan sa lulo, no, da ang mata sa lulo kay nga hinsunod sa siksi nga babay, no, umingon siya apo ay apo 85 di ay, no, gi-extend pa niya, no, mga igsoon ang tentasyon walay piling edad, no, mabatan-on matiguang na-joy tentasyon, no, sabot na kiming pare, no, grabe ang tentasyon, no, aduna bitay amigo miduol sa pare na Father kagwapo kayo nimo sa taas og barog, wala jud ka natintal og baji, no, na gwapa ba kayo nimong mga youth, no, ano mga nay parokyano nimo mga gwapa wa jud ka natintal sukad-sukad, ingon ang pare awa man pod og nay tentasyon mo piyong raman ko og mga che, no, tuo mga padre, no, bisag naa na sa imong atubangan mura bag pagkaon na gihukaran na ka nga lami nga pagkaon di ka mo kaon padre o di mo piyong ra ko og mga che. Aw basin og ang imong pangaji padre bless us O Lord and this gifts it about to receive, no. Again ang tentasyon walay pili, no, naa sa atong atubangan, naa sa atong kilid, naa sa atong likod, no, sa palibot nato there exist evil spirits na ninguha sa kalaglagan sa atong kalag, no. Sa daghang mga pamaagi ang Satanas mutintal kanato aron kita makasala, aron kita malayo sa Ginoo, no. Diha sa atong ebanghelyo mga igsuon si Jesus gitintal ni Satanas sa kamingawan sa disyerto, no. Apan nabuntog ni Jesus ang mga pagtintal ni Satanas pinaagi sa iyang pagkamatinud-anon sa kabubuton sa Dios Amahan, no. So Jesus passed all trials by his fidelity to his Father, no. Gisunod ni Jesus kanunay ang kabubuton sa Amahan dili ang mga tintal og lingla sa Satanas, no. O kinahanglan mo learn ta sa pamaagi ni Jesus, no, aron mabuntog nato ang mga linla og tintal sa Satanas kinahanglan magmatinud-anon ta kanunay sa kabubuton sa Dios Amahan. Kay ang kabubuton sa Dios Amahan dili man mutukmod nato sa pagpakasala, no, kundi magdala nato paduol sa Ginoo, no. Pero og di ta mahimong matinud-anon sa kabubuton sa Amahan kay dili ta tig-ampo kay wala may laing pamaagi, no, aron makasabot ta, makapaminaw ta, malamdagan ta sa kabubuton sa Amahan, sa Dios Amahan, kinahanglan ta muhilom, mamalandong og mag-ampo. Pero og di ta mag-ampo, di ta nato masabtan, di nato makita ang kabubuton sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Nda kasagarang mga sayop natong desisyon bunga sa atong kaugalingong gusto. Dili uyon sa kabubuton sa Ginoo, no? Remember the story of the fall of Adam and Eve? The story of the fall reminds us that sin has entered the world by our first parents' infidelity to God, no? Misulod ang sala sa kalibutan tungod sa infidelity sa atong first parents.
disobedience, wa sunod sa kabubuton sa Ginoo. Unsa may kabubuton sa Dios di ay nga makakaon ka sa tanang bunga aning kahuya except kining kahuya, bunga aning kahuya, the tree of knowledge, no? Anda kay wa man na matinud-anon ang atong first parents, ming disobey man sa will sa kabubuton sa Ginoo, maunang nakasala, no? So ang sala misulod sa kalibutan tungod sa atong first parents infidelity, no? Sa kabubuton sa amahan, no? Kung dili ta musunod og matinud-anon sa kabubuton sa Dios, og kung wala kitay lawom nga relasyon sa Dios, dali ra kita matintal, dali ra kita makasala, mahukot og maulipon sa sala. Busa walay laing makatabang kanato sa pagpuntog sa mga tintal og lingla sa Satanas, kundili ang atong pagka matinud-anon og pagsunod kanunay sa kabubuton sa Dios diha sa atong kinabuhi. Sama sa gipakita sa example ni Jesus. Samtang gitintal siya sa yawa, nagampo siya, naminaw siya sa kabubuton sa Ginoo, og ang kabubuton sa maan maoy nahimong giya og sumbanan sa iyang pagkinabuhi, no? Our safety and protection from evil lies in our intimacy with God and in our fidelity to His will, no? Karon anaa kita sa panahon sa Kwaresma, karon ang unang Domingo sa Kwaresma. Like Jesus in today's gospel nga gipadala sa kamingawan by the Spirit, where he is tested by Satan but passed all trials by his fidelity to the Father, we too are led by the Spirit to this season of Lent in order to be purified from our sinful and idolatrous way of life, and in order to grow in our intimacy with God and in our fidelity to His will, no? Kining Kwaresma, mga igsoon, Lent is like our desert experience. For 40 days, purgahon ta aron mahinluan ang atong kaugalingon sa mga sala. And our minds, our hearts are trained to be faithful to God aron motubo kita diha sa atong relasyon sa Ginoo, no? Karon unsa man ang mga konkretong mga pagubuhaton nato nining panahon sa Kwaresma? These three traditional disciplines of Lent will help us to grow in our fidelity and intimacy with God. Unsa maning tulo? Una, prayer. Di jud nato kalimtan ang pag-ampo. The discipline of prayer. Ug mao po ni ang gibuhat ni Jesus sa 40 ka adlaw naa siya sa kamingawan. Gitintal siya pero nabuntong niya through prayer. Kay diha sa pag-ampo na sabta niya, naklaro niya, nakita niya ang kabubuton sa Ginoo. Na ang kabubuton sa Ginoo ang iyang nasunod, no? Dili ang lingla og Satanas, ang lingla og ang tintal sa Satanas, no? So the discipline of prayer will bring us into greater intimacy with God, whom we choose to be the center of our lives. No, with our constant prayer to God, maduol mahisuod kita sa Ginoo og masayod kita sa kabubuton sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Now, with our constant prayer, we make God the center of our life, and we allow God to rule our ways and our will, no? Pinaagi sa atong makanunayon nga pag-ampo, the Holy Spirit can communicate with us with greater clarity and direction. Malamdagan ang atong nahuna sa angay natong buhaton, no? Mabitaw na og naatay mga desisyon sa kinabuhi, before mo decide ta, mamalandong ta, magampo ta, mangutana ta sa Ginoo, og sakto ba ni Lord, no? O diha sa pag-ampo nakapamalandong ta nga ang atong desisyon di ay nga pagabuhaton o yun sa kabubuton sa Ginoo. Mao na nga atong buhaton og mo lead nato paduol sa Ginoo og sa maayong buhat, no?
So kinahanglan ang pag-ampo mga igsuon, no? Pinaagi sa pag-ampo ang balaang espiritu can communicate with us with greater clarity and direction. No, aron magiyahan kita og malikay sa mga tintal og linglas sa yawa, og aron madawat nato ang kining spiritual strength aron makabuntog ta sa mga tentasyon, no? Kay kon hayo ta sa tuburan sa grasya, the more vulnerable ta sa tentasyon, no? The more mahuyang ta, no? Og dali ra ta mo give in sa tentasyon kay hayo man ta sa tuburan sa grasya, no? Pero og mapaduol ta sa Ginoo kanunay pinaagi sa pagpalawom sa atong kinabuhi sa pag-ampo, no? Malawom ang atong relasyon sa Ginoo, maduol ta sa Ginoo, maduol ta sa grasya, then God's grace is enough for us aron makabuntog ta sa tentasyon, no? Pero again, kung hayo ta, ang atong effort, ang atong pagpugong dili mo last. Di ba? Naiutlanan ang atong pagpugong. Pero og ubanan nato og pag-ampo, buniligan sa grasya sa Ginoo ang atong pagpugong, panalanginan sa Ginoo, o ang grasya sa Ginoo enough na aron kita makabuntog sa lingla sa Satanas. So mao kana ang kaimportante bili sa pag-ampo. Ilabi na nining panahon sa Kwaresma. Ug ilabi na sa pagbuntog sa mga tintal ug lingla sa yawa. We need to pray. Okay? O ay kalimte, prayer, no? Ikaduha, sakripisyo. Unsa may mga pagsakripisyo nga atong buhaton nining panahon sa Kwaresma, no? So naatay gitawag the law of fasting and abstinence. So for ages 18 to 59, we are asked to make full fast on Ash Wednesday na human na, and on Good Friday pohon, no? Mag-fasting ta, no? On Good Friday pohon, without meat, without beef, without chicken meat, no? O part na sa pag-fasting kay ang fasting and abstinence sa Ash Wednesday o sa Good Friday. On the ages 18 to 59. So full fast, and then with 2 smaller meals sa nang duha ka adlaw. Kung plason ang duha ka smaller meals, dili mo equal into full meal, no? So mao na ang law sa fasting. Like for example, mag-fasting ta kay example Good Friday yuron, Bernis Santo. So ang law of fasting unsaon man? So og mo decide ta nga buntag mo full meal ta, no? Full meal. So kung isa ka bandihado nga food ang atong mahurot, sige, usa ka bandihado ang buntag, no? Da pagkaudto o panihapon smaller meals na, no? Dili sayop nang mo usa ka bandihado man ang full meal, da si kaudto tunga ka bandihado, da pagkanihapon tunga ka bandihado. Kung imong iplason ng tunga og tunga, mahumong usa. So full meal, so sayop, no? Us-usay pa, no? Aron ang smaller meals, 2 smaller meals dili mo equal into 1 full meal. Nasabtan? 18 to 59 years old. Exempted ang mga masakiton. Tuwing abot nag 60, no? Exempted, no? Then the law of abstinence for ages 14 and above are not permitted to eat meat on all Fridays of Lent. So tanang Fridays, mag-abstinence ta, mulikay ta sa karne, no? Ano na ato maninggi buhat? Pagsakripisyo ni nato, no? Related ni sa atong pagpatubo sa atong kalag, no? Kinahanglan ta purgahon, no? Aron kita mahinluan, no? Aside from the law of fasting and abstinence, we are asked also to give up other things as well. Unsa may mga butang nga nahimong inordinate attachments nato, nga nahukot na ta aning butangan ba nga maoy nakaingon nga nakasala ta, nga maoy nakaingon nga nakapalayo ta sa Ginoo, no? Kinahanglan i-give up pud nato, no? For example, kung nahungog kag cellphone, wala na kay time iampo na tungod sa cellphone, nakasala ta, no? O we give up cell phones, no?
ning panahon sa Kwaresma. O dili lang panahon sa Kwaresma, matag adlaw, no? Dapat dili himuong attachment ning mga butanga, no? Nga maoy makaingon nga malayo ta sa Ginoo, no? Da kon baon ta kaayo, hala, putak-putak ka adag ba, no? Di maka hunong, daghan na tag masakitan nga mga tao without us knowing. So mamalandong ta. We fast from hurting words and say kind words, no? Oh. Kung aduna diha sa atong kasing-kasing meaning mga kapungot, kalagot, mga kanang hatred, grudges, no? Atong hawasan, no, nga ang atong kasing-kasing ining mga daotana, no? We fast from hatred, we fast from unforgiveness, and be ready and willing to forgive, no? So daghan tag mga likayan pugnan sa atong kinabuhi nga nahimong rason na nalayo na ta sa Ginoo, no? Like for example, bisyo, no? Nahilig tag inom, smoking, droga, no? So we give up all these things nga makadaot sa atong lawas, no? So unsa man ang mga butang nga angay natong i-give up nga nakita nato nga maoy nakaingon nga nalayo ta sa Ginoo. Kini ang atong putlon diha sa atong kinabuhi. No, ilabi na ining panahon sa Kwaresma. Okay? Mao ni ang mga pagsakripisyo, fasting and abstinence. Ang fasting and abstinence dili lang mo limit sa pagkaon, kundi dili mo limit pud sa mga butang nga nahimong inordinate attachments nato nga nalayo na ta sa Ginoo. So we fast from all of this. Okay? Aron maduol ta balik sa Ginoo. So unsa tong una? Prayer. Ikaduha, mga sakripisyo, no? Wa jud ay natug naminaw jud ay, no? Oh. Ang ikatulo, works of charity or alms giving. Dili jud ni nato ni wadon sa atong pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma kaning alms giving, works of charity. Na nakaidumdum mo sa during sa Ash Wednesday na duha man ka formula gamiton sa pari sa pag-sign of the cross sa forehead. Unang formula nga kasagaran ginagamit sa pari kanang paghinulsol og tuo sa ebanghelyo. Adunay laing formula nga usahay ra magamit sa pare kining hinomdumi abu ka og abu pod ka mo balik. Unsa may pasabot ani, no? Nga nagpahinomdom rin nato nga everything we have belongs to God. Why ato jud nining kalibutan na? Unsa na bay ato ang atong mga sala, no? Everything we have belongs to God. Walay ato nining kalibutan na. No, gifts, kining material gifts are given to us in order to share them to others. Gifts are meant to be shared. We are blessed by God so that we become a blessing to others, no? Nining panahon sa Kwaresma mga igsuon, mutubo unta kita sa atong relasyon sa Ginoo ug mahimo unta kitang instrumento sa pagka maayo, sa pagka manggihatagon sa Ginoo ngadto sa atong isig kataw nga nanginahanglan, no? Dili unta nato kalimtan ning alms giving o kaning works of charity sa atong pagbansay sa mga bulahaton sa Kwaresma. Bayad-bayad sa atong sala. Nabi tayo mingon, no, Father, sige na magkukumpisal ani Father, pero ano man nga muhant manggihapon na ho ang guilt matag karon ug unya makahinumdum manggihapon ko, di man ko mahiluna, di man ko magmalinawon gikumpisal na maunta ni nako, no? Again, sa imong pagpangumpisal na forgiven ka sa imong sala, no? Pero ang corresponding punishment, temporal punishment sa sala nagpabilin. Basin kining corresponding temporal punishment nga wala pa nimo kanang giserbisyo mao ni nakahatag nimo an peace, no? For example, nakaaway
Unda grabe ang kahiubos nga nasinati sa imong gikaaway, unda ang pain, ang pain grabe nga imong gi-inflict na anang tawhana, na nanghinulsol ka, nangumpisal ka, pero mano man di man ko magmalinawon kay adunay kulang reparation sa pain nga imong gibuhat, no? Kanang pag-repair sa damage ba, unda ma-repair ning damage through alms given, works of charity. Basing maunay ko lang nga dili ka magmalinawon, bisag gikumpisal na nimo di ka magmalinawon kay wala ka kabuhat og maayo ngadto sa imong nasad-an, og wala ka nakabuhat og maayo ngadto sa mga nanginahanglan, no? Oh, alms giving, bayad-bayad sa atong mga utang, silot sa sala. So kining tulo, no, kining the three traditional disciplines of Lent, hinaot ato ning mabansay nining panahon sa Kwaresma. Kung ato ning mabansay, mahimong makahuluganon o mahimong puno sa grasya ang atong Kwaresma, no? Da atong hinumduman nga kining Lenten observance and its disciplines are not a seasonal affair. Kana bitaw during Kwaresma ra dili, no? In and out of season, we can do almsgiving, no? We are called to do almsgiving, no? In and out of season, we can do some sacrifices for God. Bisan dili panahon sa Kwaresma, matag adlaw, we are called to love, we are called to do works of charity. Na niining paagiha, mapalawman nato ang atong relasyon sa Ginoo, no? Na mahinluan ang atong kaugalingon, no? Na kung makabuhat ang maayo, bayad-bayad sa atong mga sala. Amen. Palihog manindog.